Magandang gabi sa inyo mga padre, ngayon din sa inyo mga Ginoo at Binibini. Nararangan kong ipakilala sa inyo si Crisostomo Ibarra, anak ng kaibigan kong si Don Rafael Ibarra, narating ilang galing Europa. Ikirarangal ko kayo makita lahat. Aba, nandito para si Padre Bat. Pagmatalik na kaibigan ang iyong ama. Hindi ka gaganap ko yung makilala. Pagpatawad niyo po kung ako ay may mali. Hindi ka nagkakamali, Ginoo. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman na hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kayo ba talaga ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga po, Ginoo. Maligayang pagbabalik po, Don Jesus. Tama, anak na ang iyong ama. So, nasasabi kong siya ay isang marangal na tao na dapat lamang siya na kilalanin. Sana ay mas maging mapalad ka niyo sa inyong ama. Ginoo, maraming salamat sa iyong papuri sa aking ama. Tila ba'y ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Sandali na wala ang aking pagalilangan sa kanyang sinapi. Magandang gabi po mga Ginoo at Binibini. Handa na po ang magkakainan. Ang upuang ito ay nakalaan sa iyo, Padre Damaso. Higit na nakatatanda. Mataas ang kapangyarihan at katungkulan. Hindi naman ako ganun katanda sa tingin. Kapitan Tiago, halina at saluhan niyo mo kami. Dito ka na upo sa upuan ko. Naku, huwag ka nang tumindig. Ang sarosalang ito at sadya kong pinahanda bilang pasalamat sa beren ng iyong pagdating. Don Crisostomo, ilang taon po ba kayong nawala sa Pilipinas? Siguro naman, itong taon. Hindi niyo ba nalimutan ang Pilipinas? Matagal din ang 7 taon. Hindi mangyayari yon. Ako ay marahil malimutan ang aking bayan, pero ako ay laging maalalahanin ang king lupang sinilangan. Anong ibig niyong sabihin? Malamang ay nasa Alemanya po ako ng mga oras na yun, at sa pulong niyang sakop ng Russia nitong huling 2 taon. Kung gayon, may nakilala ka rin doon. Wala po ako masyadong nagkilala doon, sapagkat doon hindi po ako nagsasalita ng Kastila, maliban lamang. Kung gayoy, paano kayo nakikipag-usap doon? Ginagamit ko po ang wika ng aking bayan, ang wikang Pilipino. Marunong ba kayo magsalita ng Ingles? Naninirahan po ako sa Inglaterra ng 1 taon, at doon naman Ingles ang ginagamit. Tila'y marami na kayong napuntahang bansa, Don Ibarra. Ngunit alin sa mga bansang iyong napuntahan ang labis mong naibigan? At ano ang pinakamahalagang bagay na iyong nakita sa mga bansang ito? Bago ko napuntahan ang isang lugar, ay pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan nito at maging ang dahilan ng pagunlad nito. At lagi kong napapansin ang kasaganahan ng isang bayan at ang may kaugnayan sa kalayaan. Kung gayoy, ang kalayaan ay makakamit kung ang isang bayan ay labis ng pagmamahalan sa sarili at sa kanyang mga ninuno. Yan lang ba ang natutunan mo? Nagagsaya ka lamang ng salapi sa iyong paglalakbay. Kahit bata, alam niyang sinasabi mo. Pagpatawad ninyong lahat kung inakala ni Padre Damaso na ako ay musmus pa rin. Mga Ginoo at Binibini, hayaan niyo po akong magpaalam na. Marami pa po akong kailangan tapusin. Natapos na naman ang pinakamahalagang bahagi ng hapunan ito. Mga Ginoo, sa ngalan ng Espanya at Pilipinas. Sandali lamang, huwag kayong umalis. Mga ilang oras na lamang siguro ay nandito na si Maria Clara. Sinundo na siya ni Isabel. Ang mga bagong kora ng iyong bayan ay darating din. Pupunta po ako dito bukas, sadyang may kailangan lang akong dalawin ngayon na hindi maaaring ipagpaliban. Nakita na ninyo, hindi matanggap na mapagsalitaan ng isang kora. Akala mo'y kung sino na kung umasta. Ito ba ang bunga ng pag-aaral sa Europa? Kung ako ang masusunod ay dapat ipagbawal na ang pag-aaral ng mga batang Indio sa Europa.
Binata, mag-iingat kayo. Naway magsilbing aral sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Mukhang malapit sa puso niyo ang aking ama. Maaari niyo bang ikwento sa akin totoong sinapit ng aking ama? Hindi niyo pa rin ba nalalaman? Ano pa ba talaga nangyari? Alam ba ninyo? Batid ng lahat ang nangyari sa inyong ama. Namatay siya sa bilangguan. Ang ama ko, nakulong. Siya ay namatay sa bilangguan. Sandali lamang. Kilala niyo ba ang aking ama? Si Don Rafael Ibarra ang inyong ama. Akala ko'y malalaman ninyo. Huwag kayong mabahala. Maaari niyo bang salaysay sa akin ang totoong nangyari? Kung bakit siya nakulong? Ikukwento ko sa inyo. Sumama kayo sa aking patungong kwarter at isasalaysay ko ang nangyari sa inyong ama habang tayo ay naglalakad. Aray ko! Tama na po! Aray! Aray! Malalaman mo ang ibang pangyayari kay Kapitan Tiago. Maraming salamat sa impormasyon, TNT. Oh, Maria Iya. Bakit basta ka lang? At bakit tila malungkot ka? May problema ba? Wala akong may iniisip lang. Gusto mo bang magbakasyon muna? Para na rin makarangat ka ng sariwang hangin? Saan mo gusto? Sa Malabon o sa San Diego? Pinsan, maaari ko bang makausap muna ang aking pamangkin? Nandiyan na! At kanina mo pang hinihintay, Maria. Oh, nandito ka pala doon, Ibarra. Aray, bakit mo ginawa yun? Alis muna ako. Ako rin, may gagawin lamang ako. Maiwan ko muna kayo. Mabuti naman at naisipan mo gumalaw. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi kita makalimutan, Maria. Ultimo sa panaginip ko, ikaw ang nakikita. Hindi ka kailanman nawala sa puso't isip ko. Naalala mo pa ba? Sinabihan sa akin ko siya na sinabi niya, kalimutan ka na. Ngunit ikaw pa rin ang sinisigaw sa puso't isip ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Kahit kailan hindi ako nang sinulong sa iyo. Lalo't at ang mga ngitawan kong salita ay mula sa puso ko. Napakabolero mo naman. Yan ba? Yan ba ang sulat ng ako umalis? May iba pa po ba kayong sinulat sa akin na hindi mo? Ano ba ang sinasabi ko dyan? Maraming kasinungalingan sinabi mo dito na kailangan mong umalis at mag-aral sa ibang bansa dahil sa kagustuhan ng iyong ama at Oo nga pala. Nakakalimutan kong may kailangan pala akong gawin. Kailangan kong magpatungo sa aking bayan upang magdalaw sa aking ama sa sementeryo. Umayo ka na, hindi kita pipigilan pagdating mo doon. Ialay mo itong bulaklak sa libigan ng iyong ama, huwag kang mag-alala, ilang araw rin lang ay magkita tayong muli. Maraming salamat sa iyo pag-unawa, Maria. Mahal na mahal din kita. Lumakad ka na. Iingat kayo para himintayin kita.
Pwede bang sa ibang lugar na lang tayo maghukay? Bagong-bago pa tong hinuhukay natin eh. Ikaw ba? Ganyan din sa iba. Pero sariwang-sariwan pa itong hinuhukay natin. Yung buto may dugo pa. At ang buhok, kayo, di ko na kaya. Di ko na ako makakatagal dito. Susuka na ako. Kasilan mo naman, paano kung inutusan ka ng pumukay ng bagay 2 araw lamang inilibing at ang basa pang kabaong sa ulan at namamatay pa tong dala-dala kong ilaw. Nakakakilabot naman yung sinasabi mo. Hindi lang yun. Natanggal pa ang kapagpapako ang kalahati ng katawan at lumantad sa lupa at napakabaho ng amoy nito. Ako po, bakit mo naman hinukay ang bangkay? At saka sino nagutos sa'yo na gawin yun? Kapag tanong naman ito, parang hindi ka wagas nakatila. Ikaw lang tanong sa akin na palihim at gaya ng sinabi ko, kaya ko hinukay ang bangkay kasi inuutos ito ng kurang malaki. Ganon, pagkatapos nun, anong ginawa mo sa bangkay? Inilibing ko ito sa libingan ng mga insect at gaya ng sinabi ko ng kurang malaki. Ngunit hindi ko nagawa dahil sa kabigatan ng bangkay at sa lakas ng ulan ng panahon na iyan. Ay nako, huwag ka na ulit magtanong yan. Maghukay na lang tayo. Pasensya na po at hindi ko masyadong dalaw ang libing ng iyong ama sapagkat ako'y nagkasakit. Bukod sa marami akong ginagawa, sabi po ni Kapitan Tiago, siya ang magpapagawa ng headstone. Tinamnan ko po ng bulaklak at nilagyan ng malaking cross ang kanyang puntod. Nandun, bandang roon po. Nasaan na? Ang alam ko ay nandito lamang iyon. Ang bagay na pasama na. Pag hindi ba ay magtanim na lamang tayo doon? Ginaw! Magtatanong lamang sana kami kung may napansin ka bang libing. May palatandaan itong malaking krus. At noon ay nakalibing na banda doon. Isang cross po ba na malaki at may nakaukit na dibuho at natatalian ng yantong at ang libing natatamnan ng mga bulaklak? Oo, yun nga. Kung gayoy, nasaan ang puntod ng aking ama? Siguro naman, naalala mo kung saan siya nakalibing. Ngunit wala na yung bangkay na sinasabi ni Jan. Dahil utos ng kurang malaki, nilibing ito sa libingan ng mga insect. At dahil na rin sa sobrang lakas ng ulan, napasama na lang yung bangkay sa... Ikaw ay isang sawyong palad! Atakin mo pa ang Luby, Crispin. Kuya, ayoko na dito. Natatakot ako. Umuwi na tayo. Doon ay hindi ako sasaktan at doon ay hindi ako magpabibintangan na magnanakaw. Wag! Mas mahihirapan tayo kung magkakasakit tayo. Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo malalabasan yung mga ninanakaw. May pahintulot na po kaming makauwi. Hinihintay na po kami ng aming ina. Hindi. Mamayang alas 10 ka pa makakauwi. Aba, tinutusan mo ba ako? Wala kang karapatan diktahan na ako ng ganyan. Naintindihan mo ba?
At ikaw naman, Crispin, sumama ka sa akin. Kuya! Huwag niyo po kunin ang kapatid ko, parang awan niyo na! Kuya, tulungan niyo po ako! Wag po! Wag po! Sigurado ako magugustuhan ng mga anak ko ang inihanda ko. Saan na kaya sila? Oh, ikaw pala yan, Pedro. Sino pa ba yung nasaan mo? Nga, Para sana sa anak natin yan. Kunyemas, hindi na lang ako kain. Yan ba gusto mo? Hindi naman. Sige, kumain ka na. Huwag na. Wala na akong gana. Nanay, buksan niyo po ang pinto. Anak, anong nangyari sa'yo? Okay lang ho ako, inay. Ngunit si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan sa kumbento? Bakit siya naiwan? Kinuha po siya ng sakristang mayor dahil pinagbintangan po nilang nagnakaw si Crispin. Ayaw rin nila akong pauwiin. Ngunit sa takot na ako'y abutan ng alas 10 at mahuli ng Guardiang Sibil, ay tumakas ako. Mahapaging Diyos, iligtas mo ang aking anak na si Crispin. Ang anak ko na si Crispin ay pinagbibinangan ng isang magnanakaw. Kawawa naman ang aking bunso. Huwag na po kayong mag-alala, inay. Hindi naman nila sinasaktan si Crispin. Ikaw ba ang ina ng mananakaw? Ina ng mga magnanakaw? Nasaan ang mga salapi na ibinigay sa iyo ng mga anak mo kagabi? Salapi? Ano salapi? Tapat ka. Kung ayaw mong barilin ka namin. Punta ako sa kumbento kanina at ang sabi ay, Tama na. Ang mabuti pa. Ibigay mo lang sa amin ang mga salapi na ninakaw ng mga anak mo. pero hindi At bayan. magnanakaw ang mga anak ko. Kung gayon, pamama ka na namin sa kwartel. Maria, kumanta ka naman para maging masiglang maglalakbay na ito. Nalungkot ang mga kinakanta ko kayo. Ayos lang kahit palungkot. Baka lang magkakaroon tayo ng ingay at tahimik eh. Sige na, Maria. Ay naku, sige na nga, pero isa lang ha. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliwang lahat sa halik ng araw. Ang hanging may samyo, nagbibigay buhay. Kamatay ay langit, pag-ibig ay banal. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan. May buhaya! Kay bigat ng aking kalooban, mga kaibigan, parang mabigat ang nakadagdag sa aking dibdib. Ano yun, Maria Clara? Mayroon bang nag-aalala sa iyo? Si Padre Salvi, ang kanyang mga titig, ang kanyang mga salita, lagi silang may mga kakaibang kahulugan.
Parang may tinatago siyang libro. Ay, Maria Clara, masyado ka naman seryoso. Siguro may gusto lamang sa iyo si Padre Salve. Maraming nakakagusto sa iyong kagandahan. Hindi ganoon, Iday. May iba sa kanyang mga kilos. May pagkamapaghiganti. Ang kanyang mga mata, parang may galit siya sa akin. Naku, sana'y wala siyang masamang balak sa iyo, Maria Clara. Ang mga pare, makapangyarihan sila. Dapat tayong maging maingat. Hayaan mo na siya, Maria Clara. Huwag mo nang isipin. Mas mabuting magtuon ka sa iyong mga gawaing kamay. Sana nga'y tama ka, Iday. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking pag-aalala. Ang puso ko'y laging nababagabag. Dapat ko sa kanila mabuti na looban at palaganapan ng pag-aaral. Hindi mo pinawi ang biyaya na salita sa kanilang bibig. At sa anin ay binigyan ng tubig o pagpapawi ang kanilang mga uhaw. Ang napalitan ng Diyos ang magpapaunlad sa inyo, kaya kayong mga makasalanan, masdan ninyo siya ng buong paggalang at pagsisisi. Tignan niyo lamang si Gidon, ang matapang na si David, ang matagukay na si Roldan, ang bandang sibil na kalagitan na lalong marahas kaysa sa lahat ng mga sibil. Mag-iingat ka, kaibigan, sa pinatatayo ninyong paralan ay huwag kayong lalapit. Unang batong ihugos at huwag din kayong lalayo sa kura. Ginoong Alperes, di ba't higit na matapang at makapangyarihan ng krus kaysa sa kahit na anong sandata? Mga kapatid, narapat ng batay sa buhay na salita ng Diyos. Sa hambang panganib ko sa inyo, sa huwag na po kayong magtanong at sundin niyo ang sinabi ko. Ito ay para rin sa iyo. Dapat ninyong malaman ang mga mahalaga at mga kailangan bagay, ngunit marami sa inyo ang nakakalimot kaya namatay nang hindi nagsisisi. Nasasabi nga sa Biblia na kung meron kayong isang bahagi ng inyong katawan at natutulak sa inyo na magkakasala, putulin nyo at itapon nyo sa apoy. Mga kaibigan, tayo po tayo lahat at sabay-sabay natin gawin ang Ama namin. Pasok! Mga padre, Ginoo at Binibini, ipagpatawad niyo ngunit kailangan ko nang umalis. Nagpadala ng telegrama ang Kapitan General na siya ay darating mamayang hapon. Kailangan ko pa magaling sa bahay sa pagdating niya sapagkat sa tahanan ko siya tutuloy. Paalam. Oh, ano nga pala ang inyong pinag-uusapan nung ako hindi pa nadating? Nabanggit po ulit no, tumo ang mga taong tumulong sa kanya sa pagpapagawa ng paralan at ang protektan, gumawa ng plano. Baliwala sa akin ang mga arkitekto. Natatawa ako sa mga taong kumukuha pa ng serbisyo sa arkitekto. Pinapakita lamang nila na sila ay mga mangmang. Ako lang ang nagplano ng simbahan natin. Pero kailangan ng isang eksperto makapagpatayo ng isang gusali gaya ng paralan. Eksperto? Nagbibiro ka ba? Ang paaralan ay binubuo na lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Di ba? Napakadali. Tapos kailangan pa ng isang dalubhasa. Nagpapatawa ka lang talaga, Ginoo. Tingnan mo nga naman ang mga Indio. Kapag natuto ng kaunti at masyado nang naging palagay at mayabang, silang lahat ay hindi nararapat sa mundong ito. Kaya naman pinarusahan ang mga magulang ng mga iyan. Ulitin mo sinabi mo! Bakit? Anong sinabi ko? Sinabi mo, tama ha? Hindi masamang tao nga ako.
kumating na din kayo doon yung Victorina at doon sa Borsyo. Kinaharapan ko po kayong makilala, Kapitán Tiago. Ganun din ako, Ginoo. O siya, mabuti. Kung dalhin ko na kayo kay Maria upang magamot na agad siya. Padre, alam mo ba saan ko makikita si Padre Damaso? Maswerte ka at nandito si Padre Damaso sa Sansigo. Siguro at mayat nandito na rin siya. Marami pong salamat. Malala po ba ang sakit niya? Magagamot ko pa naman siya basta inumin niya lang ang reseta ko sa kanya. Siguraduhin yung iinom niya ito araw-araw. Inulinaris. Ha? Ano po yun? Gusto ko lang sanang sabihin na nandyan na si Padre Damaso. Maria Iha, anong nangyari sa'yo? Nag-alala ako ng lubos nang malaman kung may sakit ka daw. Mayos naman daw siya. Kailangan niya lang daw inumin ang mga gamot na nireseta sa kanya. At syempre, kailangan niya din ng sapat na pahinga. Kaya huwag ka na mag-alala. Salamat din sa inyo at hayaan niyo akong hatid kayo hanggang labas. Vamos, magkantar ikaw! Uy, ikaw! Tumigil ka na sa pagkakanta! Tumigil ka na sa pagkanta! Bailal! Bailal! Ikaw naman ang sumayaw! Ano ba? Magsasayaw ka ba o hindi? Ha? Sayaw! Magsasayaw ka ba o hindi? Ha? Sayaw! Hindi mo man lang ako babatiin ng magandang gabi? Marta! Bakit ba? Bisan mo ang babaeng ito. Pakainin siya at gamutin ang mga sugat. Huwag niyong hayaan na masaktan siyang muli. At bukas na bukas din ay ihatid siya kay Ginoong Jesus Kumaibara. Konsolasyon, mag-usap tayo. Konsolasyon, mag-usap tayo. Bakit na naman ba? Ano na naman ba ang ginagawa ko? Sa kwarto na naman tayo mag-uusap.
Crisostomo, ikaw ba yan? Ikaw, mahal ko. Maria, bago ko umalis, nais kong malaman, no? Kaya pinapalaya na kita. Nalaman ko na ang tunay na ama ko ay si Padre Damaso. Siya ang nagbawal sa akin na mahalin ka dahil sa ginawa mo sa kanya. Isang beses lang ako nagmahal at ikaw yun. Mag-iingat ka, mahal ko. Makinig kayo sa akin ng mabuti, Ginoo. Ito ang aking plano. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isa sa mga kaibigan ko sa Mandaluyong. Pagkatapos ay ihatid ko sa inyo ang iyong mga salapi na itago ko. Maaari nyo iyong gamitin upang makapangibang bansa. Mangingibang bansa. Kakapamuhay kayo sa ibang bansa ng katahimik at walang gulo. Para, bago ka dyan! Lamang, saan ka simula, Ginoo? Galing po ako ng Maynila. Nirarasyonan ko po ng damo ang kura at ang hukom sa Maynila. Saan ba? Sige, maaari ka nang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ayun! Crisostomo, hinahabol na tayo ng mga Gwardiya Sibil. Kayo na ang mamangka at tatalon ako. Ililigaw ko sila. Huwag na kayong umalis. Lumaban na lamang tayo. Hindi tayo mananalo sa kanila sapagkat wala tayong sandata. Mauna na kayo, Ginoo. Paalam. Nay! Inay! Nay! Nay! Inay! Nay! Inay, sandali! Nay! Nay, ako po ito, si Basilio! Sino ka? Hindi ikaw ang anak ko! Nasa ko ba ikaw ang anak ko? Nay! Nay! Nay, ako to, si Basilio! Hindi mo ba ako nakilala? Basilio, anak ko? Nay! 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 Gumising ka, Nay! Inay! Huwag mo kong iwan, Inay! Inay! Sinong babae yan? Si Sisa, ang nanay ko! Makinig kang mabuti sa akin. May sugat ako at 2 araw na akong hindi kumakain at umiinom. Siguro, kunting oras na lang ay mamamatay na ako. Ilibing mo ang bangkay ng iyong ina at hukayin mo ang ginto. At ariin mo ito at gamitin mo sa iyong pag-aaral. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin lang. Tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa. Tumliham na umaasa, mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging
3, 2, go. Sige. Nay. Hinay. Nay. Magkatawa. 2, go. Huwag ka na nga ulit. Kaya doon tayo. Oh, nandito ka pala doon, Ibarra. Aray! Oh, kalitra ako nun! Dinawan. Hindi po. Yung mabuti sa akin. Isungit ako. Ang matalik na kaibigan ng ating ama, hindi nagkaganap ko yung makilala. Sorry.